may sinasabi po yung hindi na sikat. May may sinasabi na po yung inabandona na po. Kuya Park, Boy Lighter, sabi ni, John Gen C. Yalapan, oh. Eto po mga kababayan, nakakuha ng spotlight 'to nung mga nakaraang buwan, eh. Si Kiko Barsaga, oh, 'di ba? Doon sa mga kabugukang mga pinagsasasabi, doon sa mga walang mga kaebi-ebidensya na mga pinagsasasabi. Kaya lang ho, nilaglag na din ho agad ng mga DDS. Bakit? Eh, kasi naman, kung maalala niyo po 'no, nagpatawag ng rally, wala namang pumunta, iilan lang, iisandaan. Oh, gabi, kasi nung umaga walang dumadating, kaya gabi na lang daw ho. Nagpatawag ng rally, wala naman din ho, 'di ba? At pansin ng mga DDS, ginogoyo lang tayo nito, dinedenggoy lang tayo nito, may sapak yata ito, 'no? At, idagdag na din po natin, mukhang malabo po agad-agad makabalik ito sa pagiging congressman. 'Di ba suspendido siya? Oh, suspendido siya, mukhang malabong makabalik agad-agad ng congressman dahil po, mga kababayan, hinahanapan siya o gustong una pisikal 'no, yung kung pagkilos niya, sa tingin naman po natin dahil bata pa, hmm, pasok 'yan sa pisikal. Ang tanong yung mental ho, oh. Yung mental, issue nito mga bossing, pa papasa kaya? Yun yung tanong natin. Ngayon may sinasabi, kasi nga po hindi na po sikat at hindi na napapansin, nagpapasikat. Nagugulat na lang tayo, biglang nagsasalita, "Hindi ako pipirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte." Ang tanong naman natin, tina tinatanong ba natin? Yun ang tanong natin sa kanya. Tinatanong ba namin kung pipirma ka o hindi? Alam na naman din, 'di ba? Alam na din natin mga kababayan na malabong, pumirma 'to. Nandoon siya, doon kasama doon sa 30 mga, congressman na ayaw matanggal si Vice Presidente. Kasama siya doon. Bakit 'to mga bossing? 30 mark, bakit 30? Kasi 'di ba ilang pumirma doon sa impeachment ni Vice Presidente? Lagpas pong 1/3. Ang tanong, may pakialam ba doon sa pirma mo? Andiyan na po si Sir Addictus Rex. Oh, shoutout sa'yo bossing. 500 ganyan lang, sabi sa inyo ganyan lang magpa-shoutout, 507 solid. Oh, si Rowena Buduan 503. Oh, 'di ba? May lalabas pa diyan yung pang 508 na nag-ano, kasi 510 na tayo ngayon, 'di ba? Oh, balik tayo. Hindi ako pipirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bagamat sang-ayon ako na dapat imbestigahan ang paggamit niya ng confidential funds, sang-ayon ka pala, pero bakit ayaw mong pumirma, ayaw mong makisali? Dahil daw po, eto, may pagbibintang na naman nang wala na naman pong ebidensya itong si Kiko Barsaga. Ang paggastos ni Pangulong Marcos ng bilyon-bilyon daw po, 'no, na pondo ng bayan upang suhulan ang Kongreso para bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara ay mas malaking krimen kaysa sa anumang ibinibintang laban kay VP Sara. Bago kami maniwala diyan, Barsaga, uy, saltek, bata, bago kami maniwala diyan, bata, 'no, latagan mo kami ng ebidensya. Kasi baka ho kasi mga bossing, etong style ho ni Barsaga, panay lang po yung parang yung kagaya ng mga DDS, yung ano, yung nai-issue ngayon na bakla na nagtakbo nung pera ng mga vlogger daw ng mga DDS, na may issue, alam niyo yon? Yung may issue, yung isang bading na itinakbo daw po yung pera nung mga vlogger na DDS. Oh, ang style nun ano, based on what we've heard po na meron pong, 150 million
na bagbag na gano'n na ipinambabayad doon sa mga congressman para pirmahan daw yung impeachment ni Sara Duterte. Bagbag ang dami nun, linti kayo wala man lang kayong naipakitang mga litrato, 'di ba? Yun yung style nila yung mga gano'n po para iwas kaso nga naman. Ay narinig ko lang po, 'no? Pero dahil madali hong mapapaniwala yung mga DDS, madali pong mauto yung mga DDS, ay naku ayan may bagbag daw. Yan pong mga DDS kahit wala pong ebidensya, okey na sa kanila yon. Ang importante ho sa kanila, eh, mapabagsak, mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos at maipalit yung mga idol nilang mga DDS. Yun ang importante sa mga, DDS po. Kagaya nito, yung kay Kiko Barsaga, 'di ba? Inano daw po, isinuhol daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman palang maipakita na ebidensya. Sabi ni Eric Espinosa, "Shoutout ka nga nung mga" asan ba yun? Oh, sabi ni Eric Espinosa, "Shoutout ka nga nung mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot." Digong, shoutout. Pulong, shoutout. Michael Yam, shoutout. Oh, okey na, okey na. Oy, Digong, shoutout daw. Oh, okey na, Oh, ayoko kayo saktan pero yun sabi sila daw yung nagpapasok ng magnetic lifter, eh. 'Di ba? Oh, shoutout natin, okey. Sabi dito, tsaka huwag kayong mag-alala, 'di ba iniimbestigahan niyang mga magnetic lifter ang nagpasok daw, si Mans Carpio at si Pulong Duterte, 'di ba? At ang sabi, doon sa tokhang-tokhang ni dating Pangulong Duterte, pang-cover lang daw po yun para yung kanilang tunay na negosyo, yun yung yun yung umalagwa. Which is ang sinasabi, mga ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Shinoutout ko na, oy masaya na kayo, ha? Alisin na ho natin 'to mga kababayan. Ngayon eto kaibigan naman ni Kiko Barsaga, wala hong iba kundi si, Lebiste, oo. Eto si Lebiste na nag-iingay kasi nga po naiimbestigahan na yung kanyang solar. Oh, 100%, 2% lang ang naide-deliver. Biruin niyo ho yun. Ako naniniwala ho ako yan talaga ang dahilan kung ba't nag-iingay 'tong bata na ito, 'no?